Tayo po ba, saan mo ginamit ang iyong bibig? Saan mo ginamit ang iyong bibig? Iyon po ba, mula tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay? Ginamit po ba yan sa panguyaya? Or paninirang puri? Or puro negatibo ang lumalabas sa ating mga bibig? Church, simula na tinanggap mo na ang iyong pananampalataya ng Diyos mo si Jesu Kristo, wala na dapat lalabas sa ating mga bibig ng mga bagay na hindi mula sa Diyos. Narinig ba natin, church? Why? Tayo po dapat maging mouthpiece ng Diyos. Amen po ba? Dapat po tayo po ang magamit ng Diyos to be a channel of blessing sa mga tao na hindi pa nakarinig ng katotohanan patungkol sa Diyos. That's why a lot of people nabubuhay po sa kasalanan. Why? Pero sabi nga, ako po, sarado ng dahil ng Katoliko, nagsisimba ako paglinggo, ako reliyoso, ako po may reliyon, but still, kung ang buhay mo hindi sumusunod, tumutugon sa Diyos, wala kang marating na kaharian ng Diyos. Amen. Nagulat po ako sa aking mga ninuno, sa aking lolo, sa aking magulang, pagsimba, paglinggo, pagnobena, magrosaryo, bakit walang buhay mula sa Diyos na mabait ka, mabuti ka? So, maraming tinaidiyan ngayon. Hindi pa rin nila naintindihan ano ba ang pagiging mabuti. Yung hindi ka na nagdadabot pag ikaw inaatasan, di ba ako nag-preach ha? Nag-i-encourage lang. Yung hindi ka nagdadabot, kung nagagalit sa iyong magulang, pag ikaw inuutusan, it means mabuti ka ng tao. Hello? Hindi ka na sumasagot, hindi ka na nagmumura, hindi ka na nagbibigay ng sakit sa ulo, sa iyong magulang, it means mabuti ka ng tao. Tama po ba? Ha? Na hindi ka na nagpapinibingi pag ikaw po ay tinatawag at inuutusan, ikaw po ay mabuti ng tao. Tama po hindi? Wala pwede umaamin. Yun po yun, ang ibig sabihin, may reliyon ka, pero wala kang unawaan. Pagiging mabait, mabuti, nakagulat ka naman, Luis. Yun po ang dapat sa atin na makita. Hello? May tao ba dyan? Ikaw ba yan? O hindi ka na ikaw? Yung luma mong katauhan, hindi na tulad ng dati nagtatabok, nagagalit, naiinis. Kasi mabuti ka na ng tao eh. Dapat kailangan ka na ng Diyos. Dahil ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos na Espiritu Santo ay isa, ngunit may function of an office, ang tatlong God Father, God Son, God Holy Spirit, ang Espiritu ng Diyos na umakyat na sa Jesus mula pagkapago, nabuhay sa muli, at bumaba ng Espiritu Santo para manahan sa mabubuting tao. Naintindihan ba natin? Kaya kung mabuti ka na, it means ang buwan sa iyo na, mabuti ka na. Kasi mabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yun po hindi na paunawa sa marami, 10 milyon natin na pinasukan, kung walang pagbabago ang ating pag-uugali buhay, hindi pa rin tayo sa totoong Diyos naman. Amen? Sino na bago na rito? Amen? Wala pa. Nakakapot. Matthew 7:21. Buksan nga rin Matthew 17:21, paalala na ulit. Kasi sabi ko siya, magbabago, wala na nga sa tayo. Wala. Ibig sabihin naman, wala na babago. Kabay-kabay. Takot naman yan. Sabi ko, basahin natin. Para paalala sa atin, na mabigyan natin mabago na salita ng Diyos. Ngunit ang ganong uri ng masamang espiritu ay yung
7:21, not 17. 7. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ko nahulugan na makapasok sila sa karihan ng langit. Oh, ito babala. Kaya mo makapasok na basta-basta, no. Ganon po ang sakripisyo ng Diyos para lang na maabot, sumunod ka muna sa Kanya. Napakalinaw, marami tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ko nahulugan na makapasok sila sa karihan ng langit. Ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit ang mapabilang sa kanyang kaharian. Maliwanag ba hindi? So, sisimba ka. Pero kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit, wala kang kaligtasan. Hindi sinabi ni Pastor yan, pinasa lang ni Pastor ang salita ng Diyos. So this is a warning. Paalala sa ating lahat, walang exempted. All of us fall short of the glory of God. Again, lahat tayo ng kasalanan, nagkasala. Ngunit nang bumalik ka na, tinanangin ng Diyos at ipagrelasyon nila sa Diyos, lahat na lumang katawan, wala na lang. Pero kung binabalik-balikan mo pa ang pag-uugali na hindi mabuti, it means wala kang bahagi sa kariyan ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Narinig po ba natin? Nakunahan po ba natin? Ngayon ang pinapahayag ng Diyos na maging mabuti kang dapat na nilalang. Mahirap kasi po sumunod eh. Iyon ang problema. Pagsunod. Pero madali po makapag-share ng gospel or ng ebanghelyo o kapahayagan ng Diyos kung ikaw na lumalakad ka na may banal na takot sa Diyos. And the problem is, at natin magpaghahanap sa Diyos eh. Pero sa sanlibutan, mabilis tayo makapag-adapt ng galaw ng mundo. Amen po ba? Sino gusto maging mabuting anak ng Diyos? Bitiin natin. Tingin natin. Huwag natin hayaan na tayo maligaw pa ng landas ng kasinumalingan ng kaaway. Sino bang kaaway natin? Ha? Ang kaaway natin po, mga principalities in the air. Sila po ang may tungkulin sa empowerment na ginagamit ng Diablo at si Satanas upang dayain ang puso at kaisipan ng nilalang ng Diyos. Remember, si Satan po, siya po dati ay si Lucifer. Highest angel po siya, may tungkulin sa bilang tagapamuno ng mga anghel. Sa Isaiah na mabasa niya. Ngunit dahil sa kanyang pagmamalaki, hindi sa sumunod sa Diyos, may sarili sa prinsipyo, galaw, doon siya pinagsak. Tinawag na siya ni Lucifer. So dati po, tayo po yung angel siya. So tayo, sa lugar nito, na pinagpapaan ng Diyos sa arenda, mayroon na tayong ebanghelyo na rinig, may tinatay ng nawa na may salita ng Diyos, hindi na po tayo maliligaw kung gusto natin sumunod. Ang problema na nasusunod ang ating mga sarili. Di ba ba? Tinawag mo siyang Panginoon, hindi mo siya sinunod, siya yung hindi mo Panginoon, at sinunod mo yung sarili, yung sarili mo yung Panginoon. Naiintindihan ka lang yung mga kapatid? Ang bilis na akin, parang tayo kailangan magkasama sa isang bubong. Ngayon, linggo naman. Kung tingnan mo ngayon nangyayari sa kapaligiran, sa buong mundo. Ang problema ngayon ng Pilipinas, yung bansa ngayon kung saan tayo, corruption, pagnanakaw, kasinungalingan. Nakita po ang problema natin ngayon. Do you think wala pa silang Diyos? Hindi ba sila nagsisimba? Wala pa silang reliyon? Mayroon. Lalaig ang gawa ng pita ng laman. Yung sarili na sila pag naman, kaya nakagawa sila ng mga
Diyos. So, marami pong politician talaga bubulusok sa impyerno, hindi sila magbalik loob sa Diyos. Dahil na yung kasinungalingan, pagdanakaw, pandaraya, pandarabong, dami, no? So, ayun po yun. Nakakalungkot, church. Hindi ba kayo nalungkot? Na bansa natin ay matagal na po tayo nilugmok sa kawalan kahirapan. Dahil wala tayong tulong na tinanggap doon sa mga namumuno just because of corruption. Pero sa napansin ko, ang Pilipinas po, pinagpaalala ito ng Diyos. Bakit po? Wala ko nakitang homeless dito eh. Kahit arenda lang doon, may kung saan mo may payag-payag, ngayon may bubong, may kung sila, tirikan lang sa sulok-sulok, may kung sila titira. Sabi nga, ang bansang Amerika, cream and honey. Tama po ba yung words na yun? Milk and honey. Pero, ang dami kong walang matirahan. Nakita ko eh. Saan na lang? Sa gilid-gilid na lang. Para lang maibsan kanilang lungkot. Nagdodroga na lang sila para kung hindi sila po mahiya sa sarili nila. Pero ang Pilipinas, sustainable po. May nakakain pa po ba kayo? Mayroon na. Kapag sinungaling, apat na beses ka na nagdagusal eh. Intindihan po ba? Kaya ka doon sa kaldero kasi gusto mo kumain na lang lahat eh. Walang luto. So yun po ang nangyayari. Ang Pilipinas po, pumunta ka sa mall, lahat ng establishment ng mga kainan. So, pila pa doon sa mga kailangan pumila dahil puno sa loob. So hindi ako maniwala na hindi tayo pinagpalang bansa. Narinig po ba natin? Pinagpalang bansa. So continue to pray for one another, for each other, na tayo po hindi pabayaan ng Diyos. Ano man dumating na mga utos, kamay ng Diyos sa ating lahat. Hindi tayo iwanan o talikdan, pabayaan, nandun po ang buhay na binigay ng Diyos. Pag-anakan ng Diyos, salamat ka. Kaya nga, 7:21, tinawag ko siyang Panginoon, pero hindi mo sa pinanood. It means, hindi ka pa anak ng Diyos. Wala kang bahagi. So pray na magkaroon tayo part in the kingdom of God. Do you hear me, church? Sabi ko mga Lord, ano pang gusto marinig ng mga anak ng Diyos? Ano na natin sa aking puso isipan? Sarili natin. Yung kawalan natin, yung kahirapan natin, yung minimiti natin, yung dreams natin. Kaya ang sumunod sa Diyos, para yung bitingin, yung nanaisin, ibibigay ng Diyos. Yun po lang sikreto. For a little while in my suffering. Tama po ba, sir? Ano ba yung pinost mo? Nagkasa ko kanina. Si sir, nagbawa sa pinapost, si Michelle. Romans chapter? Ha? 18 verse? 7? Verse 8? Sige na, verse. Ulitin natin. Nag-i-report sa mga sa madaling araw yun. Paupo na isang kapa niya. Nabasa niya hindi? Oo, tamad kayo buksan. Kala niyo, ha? Ano sabi? Romans 8:18. Para sa akin ang mga paghihirap sa buhay na ito, ang hindi maihambing sa napakagandang kalagayan na mapasa ating balang araw. So, ibig sabihin, pangako ha? Kailangan mo mas tumunod? Hello? So, kung ngayon, may suffering, may pagtitiis, may kawalan ka, may kahirapan ka, may problema, may sitwasyon ka, isipin mo ang buhay ang Diyos. Po, again, Jeremiah 29:11. For the good and for the future of my people, not one people, not calamity. But for the good and for the future of my people. Pangako ng Diyos yan para sa lahat. Pero hindi ka naniwala, hindi mo pinalinggan, hindi mo binulay-bulay, hindi wala kang pag-asa. Pero, ang tao lamang may pag-asa kung binigyan at pahalaga sa salita ng Diyos. Sino ba yung namatay? Charles Kirk? Narinig niyo po yun?
Ha? Nakita niyo po yung buhay niya? Pagkaman, ano man yung pinaparating, kaya natin ng Diyos. But still young, 31 years old, preaching the good news of salvation to his own. Kaya ngayon, ang viral ngayon sa buong mundo, even United Kingdom ngayon, hallelujah, titipon para sa kanya. Nandun po, mga kabataan niyang people. Masabi ko lang dito, continue to trust and believe God and the Word of God Himself to change transforms our life. Thank you, Lord. Ayun, pinalaman ng Lord sa akin ngayon. Transform life. Gawa, chapter Hallelujah. Basahin muna natin kung ang aklat ng Gawa 4. Isa tayo sa 1 hanggang 13. Kalimutan naman, ito pala yung Jesus' great power to transform His people. So nananiwala pa tayo na mabago tayo ng Diyos. Wala may nakasagot. Naniwala ka ba na babaguhin ka ng Diyos? Ha? Kung naniwala ka, ang Diyos willing and able din na mabago tayo. Pero kung ayaw mo, tiwag mo. Kasi yun po yun. Kailangan natin humility and humbleness to God. Lord, hindi ko kaya magbago mag-isa. Tulungan mo ako magbago. Dahil ikaw nagsabi na pwede mo akong baguhin sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos. Okay, ano sabi niya? Punta tayo sa 1. Thank you, Lord, for your words. Habang nagsalita pa sina Pedro at Juan, sa mga tao, nilapitan sila ng mga pare, ng kapitan ng mga guardia sa templo, at ng mga Sadduceo. The Pharisees and Sadducees before, yun po mga kalaban talaga na may mga reliyosong tao. Sige, tuloy-tuloy natin basahin. Anong mensahe ng Diyos ngayon para sa lahat? Nagalit sila dahil, nangangarap ang dalawa na muling nabuhay si Jesus at ito'y nagpapatunay na may muling pagkabuhay. So, si Peter and John, alam mo si Peter and John ito Nagalit sila dahil nangangarap ang dalawa na muling mabuhay si Jesus at ito'y nagpapatunay na may muling pagkabuhay. Tuloy natin. Kaya tinapit nila sina Pedro at Juan. Ayun, tama. Bakit nila tinakip? Ano ba kalawan yun? Dahil, nangaral na salita ng Diyos. Ngayon, mapalad tayo dahil malaya tayo nakapag-share. Hindi tayo dinadakip, kinukulong. Ito naranasan nila. Kaya tinakip nila sina Pedro at Juan, imbestigahan pa sana ang dalawa, pero dahil gabi na, ipinasok na lang muna sila sa bilangguan hanggang sa kinaumagahan. Gusto niyo rin ba madanas ito, church? Ha? Tanongin ko sa brother Jacob Sertina, kapag nagsishare kayo kabahay-bahay, gusto niyo rin ba makulong? Hallelujah. Sino po yung gusto mag-lay down ng buhay para sa kaligtasan ng marami? Amen po ba? Ito, naranasan nila, dahil gabi na, kinulong na sila. Wala na yung dito ngayon, bago kayo kulong, dadaan ka muna sa barangay. Ano yun? Dahil process. Ano muna? Anong tawag mo rin? Basta ganun. Pero dahil gabi na, pinasok na lang muna sila sa bilangguan. Tuloy mo po yung gabi. Mga kabayan. Pero kahit ganito ang nangyari sa kanila, marami sa mga nakarinig ng kanila, pagtuturo, ang sumasampalataya, ang mga lalaki sumasampalataya ay 5,000. Wow! Ilan na ba tayo ngayon dito sa Renda? Mga membro, mga kapatiran, mga brothers and sisters. Ito 5,000 kaagad. Sumuhay ni Pedro at Juan. Nakita niyo po, pati blessed sa nila. Tuloy natin. Ano nangyari? Pero kahit ganito ang nangyari sa kanila, marami sa mga nakarinig ng kanila, pagtuturo, ang sumasampalataya, ang mga lalaki na sumasampalataya 5,000. Tuloy natin. Sige.
Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga namahalang pare, mga pinuno ng mga Hudyo, at mga tagapagturo ng kautusan. So, anong kinabukasan? Nagtitipon. Anong pinagtitipunan nila? Tuloy natin basahin. Para maunawaan nyo, before may persecution ang mga sumusunod sa Diyos, kay Jesus. Tayo ba ngayon may persecuted ba tayo dito? It's up to you to obey or follow or want to do the kingdom of God. Free will ang binigay ni Jesus. Naroon din si Anas na punong pare, si Caiaphas, si Juan, si Alexander, at ang iba pang mga membro ng pamilya ni Anas. So, itong mga lahi na ito, siguro eh. Iniharap sa kanila sina Pedro at Juan. So, mayroon talagang pagpusig. At tinanong sa anong kapangyarihan at kaninong otoridad ang inyong ginagamit sa pagpapagaling sa taong lumpo. So, anong pinag-question? Dahil pagaling sila. At pagdating sila na may sakit, question na during the time of the Pharisees and Sadducees in their times. So, grabe. Pulong agad. Yung pagsishare mo lang ng gospel, hindi po nila nais. So, nakita natin, hinarap sa kanila sina Pedro at Juan. Pero yun, tinanong sila, interview sila, saan ang pangyayari ng kaninong otoridad ang inyong ginagamit sa pagpagaling ng taong lumpo? Hindi namin. Kasi nung dumaan sila doon, may taong lumpo sa bulwagan or doon sa may gate, sabi ni Pedro naman, "Silver and gold I have none." Di ba? But in the name of the Lord, yun po, tumayo ka. Tumayo ka, gumaling. So wala silang salapi, wala silang pera na pinamamahali. But then, the name of Jesus itself. Nariyan niya sa Biblia. So, again, tuloy natin, sige Luis, hanggang 13. Si Pedro na puspos ng banal na espiritu, ay sumagot, kayong mga na mahalang pare at mga pinuno ng mga Hudyo. Kung ang itinatanong ninyo sa amin ay tungkol sa pagpagaling ng taong lumpo, yes, then, dapat malaman ninyong lahat at ng lahat ng taga-Israel na ang taong ito sa nakatayo rito ngayon ay pinagaling ng kapangyarihan ni Yesu Cristo na taga-Nazaret. Siya ang inyong ipinakos krus at pinatay ngunit binuhay siya muli ng Diyos. So dito pa lang, binuhay, pinatutuhanan ni Pedro at Juan, binuhay muli ang Panginoong Yesu Cristo. Naintindihan po natin. Speaking of Israel, ito pa isang pantayan natin ngayon. Ano po kanilang binomba? Qatar. Narinig niyo ngayon latest? Dahil meron po mga liderato ng Hamas doon na nakastay. So, what do you think ano gagawin ngayon ng mga Qatari? Kung ang bansa nila hindi na po binigyan o paghalang, respeto. So, tahimik ngayon. Pray na walang ligmaan na mangyari. Yung Israel mismo nag-strike sa bansang Qatar. Dahil lang doon sa mga liderato ng Hamas na doon nakastay sa kanilang bansa. So, tahimik ngayon ang Qatar. Kaya nga medyo for the past few days, yung tempa po, yung mga lumayban, cancel po kasi Middle Eastern na magdadaan sa kanilang lugar. So, akala nyo, okay lang dahil relax, problema na natin, umulan na naman. Babaha na naman. Pero tayo pa nakatahap. Sa ibang lugar, binabomba, may giyera, may tagutom, may problema, may sitwasyon. But we people of God are blessed in this nation. Wala pa eh. Ang binabomba natin ngayon mga sinungaling, magnalakaw, kurap. Sino pumunta na po sa EDSA? Baka may pumunta pa. Huwag tayo magpalin lang, ha? Magpray lang kayo sa bahay, huwag na kayo sumama doon. Naintindihan niyo po ba? God will protect His people. Kaya, nakita nyo, siya ang inyong pinapasapos yung pagpahayag ni Pedro at ni Juan na pinakilala si Jesus na nagpapagaling. Tuloy po na yung Kuya Luis.
Si Jesus ang tinukoy na bato sa talata nito na sa kasulatan, ang bato na tinangkuyan ninyong mga tayo, ang bayan siya laging bato pundasyon, si Jesus Christ itself. So, 12, walang sinuman sa mundong ito ang mga pagligtas sa ating kundi si Jesus lamang. Narinig niyo ba, church? Hindi niyo ang makapagligtas sa iyo. Ano? Si Jesus. Kaya si Jesus, kausapin mo araw at gabi. Bigyan mo pala sa panahon mo para makilala ka niya. Dahil kilala lamang ng ating Panginoon Kristo ang tumatawag din sa Kanya. Hindi rin yun ang makapagligtas kanina naman. Kung nakikinig ka, alam ko, may mga secret disciple tayo all over the world. Si only Jesus Christ can save everyone, everybody na lumapit na sa Kanya. Hindi po reliyon. Hindi Iglesia ni Cristo, hindi Katoliko, hindi Sabalista, hindi Mormons, hindi Jehovah. Only the Lord Jesus Christ can save all of us. Because the Bible says, walang sino man sa mundo nito ang magpagligtas sa akin kundi si Jesus. Lagay natin sa puso isip natin yan. Huwag ka na wala dyan na kandado ka ka talaga sa impyerno. Yun po, marami pong religyoso, mga manang, pero hindi nga, wala nang kapitbahay, walang kapwaga, walang pag-ibig sa puso. Sila po na nalaga, marami pong inubog sa hirapan. Naintindihan po ba natin, church? Ito po ngayon ang iniiyak natin. Biro mo, bilyonaryo sila sa pagnanakaw. Iyan ba kwento? Ba hindi? Ang kanilang mga sasakyan, ang kanilang mga pinangkilit yaman, hindi pa rin sila satisfied. Wala pong contentment of the heart dahil sa libutan, earthly things. Yun po ang marami dito sa ibabaw ng mundo. Ngayon, church, nabasa natin the power of the word. Why Peter and John transformed because of Jesus. Kasama nila si Jesus araw-araw. Kasama nila pong Panginoong Kristo. Amen? Kaya nabago po sila. Nakarinig sila. Naniwala sila. Sumunod sila. At nagawa sila. Yun lang. Hindi naman problema. Hindi ko kayang sundin ng Diyos eh. Kaya nga. Dahil may sarili kang prinsipyo. Yung prinsipyo mo, i-lay down mo na yan. Itabi mo na yan. Ipahapon mo na yan. Ang prinsipyo ng Ebanghelyo ng Diyos po dapat natin lahanan. Mababago ka talaga. Magliliwanag ka. Doon to si Teacher Aya eh. Pero mo, nag-make away na ang Diyos para siya makashare. Amay po ba? Hindi naman siya kailangan ng rider. Pero sabi sa kanya, ano reliyon? Bakit reliyon agad ang tanong? Nakita niyo po? So yun po, pag yan, ang sarap kasi mag-share talaga eh. Mga karanasan kasi ay pastora eh. Kahit punta lang ako sa Payutayan, Dripstores America, pag may nakita ko nag-iisa yan, lalapitan mo na yan. Taga saan po kayo? Eh, kasama ko yung anak ko. Lalabas na yan. Si mama, nagsishare na naman. Kapakalat na ng Diyos. Hindi nila naintindihan yung puso natin to win soul for the kingdom of God. Kayo ba magano na rin? O nangiyak pa rin? O natatakot? O nangangamba baka magalit? O baka. Sabi ng Lord, Great Commission, go out and preach the gospel and teach them to be my disciple and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Saan po makita yun? Ha? Matthew 28, 19, 20. Sige, basta na tayo. Nagpupulo lang tayo ng Spirit. Wala po akong outline. Si Lord po yung nagbibigay niya ng mensahe. Bakit po? Awakening. Sabihin natin, awakening. Mag-isip ka na kasi. Yun po sabi ng Diyos, pagpagamit ka sa Diyos, bigyan mo ng buwan
si Yesu Cristo sa buhay mo, magamit ka upang ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Ano sabi dyan? Hallelujah! Matthew, ma'am. Matthew. Ha? Matthew 20. Matthew 28:19-20. Oh, ano po sabi dito? Church, huwag kayo magkwentuhan, ha? Dito kayo mag-focus. Ay, ang salita mismo ng Diyos ay Diyos. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi. Isang lahi ba? Pilipino lang puntahan natin. Ano sabi? Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin sila mga tagasunod ko. Sino atas dito? Ha? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Ano sabi? Tuloy. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat na inutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So once you share the goodness of God, the gospel, ano sabi dyan? Sasamahan ka na? Diyos. Iba yung magawa mo pag nag-share ka na ng word. There's joy. There's something in your heart na nagawa mong pinapagawa ng Diyos. Yun po mga kapatid eh. Kahit Mexican yan, Latino man yan, lapitan ko yan sa park. Speaking English? No English eh, no English eh. Diyos ko Lord, paano ko mga Mexican? Hindi naman ako Espanyol. So, God will make a way. Why are you crying? So, pray, be. I pray for you. Hindi iyak eh, sa park. May problema, may sitwasyon. Hindi ko nga alam ang problema niya. I lay my hands, nakbayan ko pag-pray, hagulgol siya, nare-release po siya. Naiintindihan niyo po ba? Sometimes, pinapapunta ka ng Diyos sa mga tao na kailangan, datapin mo mula mo para sila po ma-comfort ng Espiritu ng Diyos. May pinapagawa ng Diyos, wow. Hindi lang isang lahi. Lahat po, kung ikaw kung saan ka man, itiman yan, prato man yan. Hindi tayo talaga nawapagamit sa Diyos. Hindi kinakahiya ang ebanghelyo ng Diyos. Hindi kinakahiya ang katotohanan patungkol sa Diyos. Dahil yun po magpapato sa akin. Kagaya ni Pedro ni Juan na sila po nakulong pa sa panganganak. Pagkaturo na ebanghelyo para maraming buhay para maibalik sa Diyos. Kita nyo, limang libo ka niya. Kasi mayroong gumawa. Wala ka rito ngayon, kundi sa dalawang taong yan. Natsyakaan kayo balik-balikan. Hello? Namin mo ba? Isipin natin ngayon. Sa akin nga, pumunta kayo sa bayan ng aking panahon na last Friday na yun. Lahat po tayo, kailangan natin kumilos dumahaw. Hindi taga-butas lang tayo ng buka. Wherever you go, whatever you do, for God's glory alone. Amen po ba? Tagad mo ng Kristiyano. Wala ka pa akay, kahit kapamilya mo, hindi mo pa nadala sa harapan ng Diyos dahil wala kang pake. Ayaw naman nila sumunod, pastoray. Huwag mo ito ani panalangin. Hingin sa Diyos na sila iligtas din, na sila bigyan ng Diyos ng habag. Huwag kang sarili. Dahil ikaw lang narito. Na ikaw lang lagi ang nakakarinig. Sila walang narinig, kaya wala silang kalayaan sa pagkaalipin ng kasalanan. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ngunit pila natin siya mahalin na ito. Amen po ba, church? Paano, pastora? Hindi talaga ako marunong mag-share. Even Jeremiah, bata pa ako, hindi ako marunong. Pero kung nagmimiti ka, baka mapagamit sa Diyos, God will anoint you. Pahirap ng Diyos ang iyong bibig, iyong labi, para maghamit ka niya to be a mouthpiece o speaker ng Lord para sila din maabot ng Evangelyo. Naintindihan po natin? Ha? Nakangiti yung dalang teenager. May nag-share ba sa kanila? Sino po nag-share? Ha? Ha? Si Ate Helen pala ang nag-share. Palakpakan natin ang Diyos na ilang mga buhay.
Patuloy kayo, may marating kayo, maabot kayo ng lubos pa ng Diyos, makita, kilala niyo siya as your personal Savior. Hindi dahil kay Ate Helen, dahil sa Diyos nagbigay buhay sa inyo. Amen po ba? At kayo naman, nakarinig na, may tinanggap na, lakaran na lang ang kabutihan, ang kabaitan ng Diyos sa inyong buhay. Huwag na kayo magturo, kasi si ano, tingnan mo ko, sino ba sa harapan ng Diyos? Gusto ng Diyos magpalain ka eh. Kailangan marunong pa rin magpala. Mamigay? No, hindi yun. Gusto mo, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless this holy day through your life. Maging mabuti ka, maging mabait ka, maunawain ka, mapagmahal ka, nagbibigay ka palaga sa kapwa mo. Sino mga nagtatrabaho dito? Pag walang bantay, ang ginagawa mo? Petex ba yung tawag? Si sir, wala naman boss ko eh. Upo muna ako, mag-cellphone. Hindi mo lang makikita ka ng Diyos. Hello? Ganon po yun. Akala mo, wala mo yung nakatunghay sa'yo, hindi mo nakita, hindi mo alam, nakarecord sa kanya ng Diyos kung ano mga pinaggagawa natin lahat. Wala naman bantay ako ngayon, magnakaw na ako. Nakaw ng oras. Tama ko ba? Ha? Hindi ko naman napagawin yan, hindi ko naman trabaho yan eh. Mabuti ka, mabait ka, mapagmahal ka, mayroon kang concern sa pinagtrabaho mo, lalo ka itataas ng Diyos, lalo ka pagpalaan ng Diyos. Dahil siya mismo, ang author at minister ng biyaya at pagpapala sa lahat ng kanyang nilalang. Hindi bilang ka ng bilang eh. Bilangan ka ng kampanya dahil wala kang nagawa, tanggal ka, wala ka ng trabaho, wala ka na ibubuhay sa pamilya mo, sisihin mo na naman ang Diyos. Hindi na po ba natin, church? Ha? Pag gumawa ka para sa Diyos lagi, to God be the glory. That's the only word there. Ito ha, ayun naman na magbo-boss dito, itaas ko sarili, hindi. Gumagawa ko para sa Diyos. Hindi kami naman. Kaya, kung si Pastora gumagastos, bakit si Pastora ganito? For God's glory. Hallelujah. Hallelujah. Ito, pinapabasa na talaga sa akin. Hallelujah. Para maunawaan nyo, ang mga nagtuturo, mga ngaral, hindi dapat mayanan. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Nakalimutan ko na nga ito, pero pinalala ngayon. Pagpipilihan natin, sometimes you're asking, nagtuturo kayo, hindi kayo binabayaran. Hello? Ito sagot. Bakit siya hindi binigyan ng bayad? Hindi binigyan ng allowance. Para matuto ka. Magtiwala sa Diyos. Sabi po dito ng Roma, chapter 9, verse 10 to 13, hindi mo na tayo kay Isaw kagayak ko. Wala pala tayo dyan. Mayroon kasi dito na patungkol ang birthmark kasi ni Jacob, ani Esau, binigay niya dahil sa isang mangkok na pagkain lamang, na walang putuloy siya. God hated Esau. Pero ang tinutukoy natin ngayon about marami pong corruption sa church. Hello? Marami pong pagturo na bayaran. Hireling, tawag doon. Bayaran ng mga pastor, mga pare, mga ngaral. Sabi po dito, anyone who makes his living from the church is thief. Hindi niyo ba yung issue eh? Nabubuhay ka, kumukuha ka ng bayad sa church, magnanakaw ka pala. Hindi ko nga alam eh. Buti na lang, wala na ginagawa ang Diyos, hindi ako kumukuha ng bayad dito. Pero may mga kapatiran tayo, wala blessing, nagbibigay. Hindi ko maintindihan yan, bakit? Para masubok din sila, sa binigay nila, babalik ng 100 full times sa Lord sa kanila because they know how to bless. Pero, so yung hindi nagtuturo ng bayan, maalis sa church, hindi pala talaga naglilingkod sa Diyos.
They're serving because of the money. May allowance, may bayad, hiring. Dapat may na si Pastora jet plane. Mayroon na po akong mansion. Mayroon na po akong mga sasakyan, marami. Kung simula ng 1994, tananin niya talaga ko pag nabawa ng hindi. Naintindihan niyo po? Dahil po, to God be the glory. Sabi po ng salita ng Diyos, sige sa Tito, chapter 1, ito po basahin natin. Kailangan pigilan sila sa kanilang mga ginagawa. Sino po ito? Yung mga nagtuturo na may bayaran. Sige, diyan na lang tayo magbasa. Tito chapter 1, verse 11 to 13. Tito. Chapter 11. Chapter 1. Kailangan pigilan sila dahil nagugulo sila sa mga sambahayan, sa pamangaral ng mga bagay na hindi naman dapat ituro para lang kumita ng salapi. Pag pumasok sa Regina sa inyo, kung nag-imbita naman kay Rosali, kag si Brother DJ at humingi ng bayan, tumbol niyo kay Pastora ha, kasi tanggalin na natin yan, iwalag natin agad dyan, kasi hindi tayo pabayan. Kailangan pigilan sila dahil nagugulo sila sa mga sambahayan, sa mga aral ng mga bagay na hindi naman dapat ituro para lang kumita ng salapi. Tuloy po, okay. Isang mismo sa kanilang mga propeta ang nagsabi, ang mga taga-Krita to, taga-Krita lugar na yon, ay sinungaling, asal hayop, ang mga batugang matatakaw. So sa panahon nila, henerasyon nila, may ganito na pala mga tao. Nakayo? Sinungaling, hayop, asal hayop, ang mga batugang matatakaw. Kakalamutan mo, ganito ba tayo ngayon sa aming henerasyon? Tanungin mo nga sarili mo kung isa sa dyan. Sinungaling ka pa ba? O asal hayop? Dapat wala na. Dapat hindi ka na batugan. Ano ba batugan? Batugan. Tama? Oo. Matatama. O, hindi ka na ganon? Dahil anak ka na ng Diyos. Sige, tuloy natin. Tama ang kanyang sinabi, kaya mahigpit mo silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya. So, ibig sabihin, hindi tayo sumasanayon sa pupunta tayo sa bahay-bahay, nagtuturo, pero naniningil. Mayroon na ba nangyari? Pumunta ba ng mga kapatid dyan? Wala. Dapat lang. So, pag may nagpaparinig yan, walang panggas. Ha? Wala pong ganito pang-kape. Huwag kayo magbigay. Para hindi pero kung may kape kayo, pakapihin nyo na lang. Hindi pera. Hindi yan yun. Hallelujah. Pastor, ano ba yung tinuturo nito? Tinuturo ko lang sa inyo nang hindi tayo pwedeng mangaral na naging bayaran. So, yun po, hindi lang po yan. Ito, mayroon pang mga supporting verses na sinasabi na 2 Corinthians chapter 11, verse 7. Pangalawang Korinto, 11, verse 7, going down. Sige. Diyan ka na. Sabi, hindi ako humingi ng bayad. Para pinalanganan ko kasi maraming binunang tayo at hindi dito dati. Pag hindi nagbigay, si sister kay pastor, inaaway siya ni pastor. Buti wala siya ngayon. Yun ang kwento niya sa buong niya. Pag hindi nagbibigay ng tax sa mga parents, kay pastor, tinanganan pa siya pagkano, dumadating ang pera niya monthly. Naaway siya, pero puntahan pa sa bahay. Kailan niya magbigay? Kita ko, hindi ako humingi ng bayad na ipangalan ko sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. Kundi nagtatrabaho ako para matulungan mo kayo sa inyong buhay, spiritual. Masama ba ang ginagawa ko ito? So, hindi ba yan dapat? Kaya huwag kayo mag-question si Pastora, hindi siya binigyan, hindi siya binayaran. Sabi ng Biblia, hindi na papabayad eh. May nag-abot, hindi ka naman humingi
pribilehiyo po yan. Salamat sa Diyos sa buhay niya. Ito niya, palakpakan natin ang Diyos. Kasi marami na hindi nag-church kasi wala tayong bibigay. Bakit po? Eh, wala ka pang offering na kaya. Mahiyak sa Diyos na mayroong katinapon mo. Pero sobra-sobra naman, nag-share ka, wala problema yun. Pero sabi, hindi ako humingi ng bayad nang ipamahal ko sa iyo ang magandang palig. Sa Apostol Pablo. Hallelujah. Gusto ko lang i-clear kasi maraming question na gusto ko hindi pinabayaran at puro siya dito. Sinasanay ko lang kayo na magtiwala sa Diyos, hindi kay Pastor. Amen po ba? Hallelujah. Corruption sa church, eh, maraming yumaman church. Eh. Matthew 10, verse 8. Kasi pinaremind sa akin na kailangan ko ituro ito eh. Ano sabi? Pagalingin niyo ang mga may sakit. Ginawa ko na ba yan? Ha? Pagalingin niyo ang may mga sakit, buhay ng mga bata. Oh, hindi kaya, no? Hindi kaya. Kaya mo na ba magbuhay ng patay? Samahan mo ng panalangin na may pag-ayuno at dahin to self. God will give you the power and authority. Ang patay po ay mabubuhay through your life. Si Jesus lang po nakakagawa nito. At marami din ginamit ng mga men and women sa iba-ibang sulok ng mundo dahil sila sumunod ng totoo sa Diyos. Pagalingin niyo ang mga may sakit, buhay ng mga patay. Pagalingin ang mga may malubhang sakit sa balat para maturing silang malinis at palayasin ng masamang espiritu. Tinanggap ninyo ang kapangyarihan nito na walang bayad. May bayad na. Mas Bible pala yung pastora kaya hindi ka nagpapabayad. Sabi niyo, tinanggap ninyo ang kapangyarihan nito na walang bayad. Kaya pamahagin ninyo na walang ano? Pero nagmumuro-muro na hindi daw ako nag-share, hindi ko binibigyan yung natuturo. So, sa Diyos ko humingi. Hallelujah. Sabi ko ba? Si Kuya, hindi ko binibigyan yan. Ako pa binibigyan yan eh. Naiintindihan niyo po ba? So, yun po, pinabasa lang natin kami, patas, hindi tayo manyaman sa tao. Manangan tayo sa pangako ng Diyos na hindi tayo pabayaan ng Diyos. So sabi ng Revelation 21:6, okay. Revelation, pahayag 21 verse 6. Para hindi kayo, hindi na kung simba, wala akong pag-o-offering or tithes. Ang offering naman dito, ilaw, tubig, at pagkain natin pag-linggo. Nakita niyo po, pero wala pumunta sa mga nagtuturo. At sinabi niya, naganap na ang lahat. Ako ang Alpha at ang Omega, ang ibig sabihin, ang simula at katapusan. Ng lahat ang sinumang uhaw ay pag-inumin ko na walang bayad sa kubang na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mayroon pa ba tayo mabasa sa 7? Tingnan natin kung maayos pa. Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko at ako'y magiging Diyos nila. Yan ang Panginoon, Diyos. You share the goodness of God to those people who are in need. Yung salita ng Diyos sa mga ng gawa, magtatagumpay ka. Mahal mo bang kapwa mo, church? Mahal mo bang kapitbahay mo, neighbor mo? Tabihin mo. Tingnan mo nga kung kaya mo siya mahalin. Lagi ko tinatanong ito. Ha? Ano? Kaya mo bang mahalin yung katabi mo? Ha? Kaya hindi. Kung masama ugali niya, basuran. Hindi kaya. Kaya. Natuwa niyo? Kaya niyo bang mahalin ang kapatiran, lalo na ang mga kapatiran sa church? Kaya natin. Salamat sa buhay ni Nanay. Kahit masama pang ugali niya, babago rin niya, magpapago rin niya, dahil lumalapit na siya sa Diyos at nakakarinig na siya ng salita ng Diyos at naging banghelyo ng babago. Wala pa kanagan natin. Kaya yun po mga kapatid, naiintindihan nyo na. Kasi ito po mga hinanap po na marami.
Gusto ko hindi nagbibigay. Gusto ko kayo makmasa sa Diyos. Gusto ko kayo lumapit sa Diyos, hindi sa tao. Hello? 1 Corinthians 9, verse 16. Unang Korinto, 9. Para lang yun, sa Bible pala yan. Wala nang question. Ginagamit ng ibang mga aral na hindi kayo nagbigay, wala kayong pagpapala. Kaya si pastor, mayaman. Si pastor, hindi niya naman binigyan, mayaman na talaga to. Kayo mag-isip. Para pala. Hindi ko ipinagmamalagi ang pangangaral ko. Ayan, ako yan ha, Lord ha. Nang magandang balita. Dahil tungkulin ko ito. Tungkulin hindi. Okay. Nakakaawa kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Nakakaawa pa na. Kung hindi ka nag-share. Tuloy mo, Luis. Kung ginagawa ko ito ng pusang loob, ano lang? Pusang loob, hindi napilitan lamang. Kaya Sister Gina, walang pilitan ka, huwag mo na gawin. Kung ginagawa ko ito ng pusang loob, may maasahan akong gantimpala. Ngunit ang totoo, ginagawa ko lamang ng aking tungkulin dahil ito ang gawa pinagkatiwala ng Diyos sa akin. Ang ganda ng pangako ng Diyos. Ginagawa mo para sa Diyos. Hindi napipilitan. Amen? Dito lang po tayo ang hindi nagagawa. At mababato. Dahil nagagawa tayo ng Diyos sa ating Panginoon. Naging mabait ka na, naging mabuti ka na, naging magpapala ka pa. Palakpakan natin ang Diyos. Sige po. Hallelujah! So, nababago ka ngayon po sa mga binapasa natin. Nakapag-isip ka na, ganun pala. Naintindihan mo ba, church? Ganun pala yun. Ang Diyos na mismo ang papala. 17, 18. Sabi, ano ngayon ang gantimpala ko? Anong tinatanong mo? Ang tinuturing kong gantimpala ay ang kaligayahan ako'y hindi nagpapabaya. Woo! Hallelujah! Sa aking pangangaral, sa magandang balita, kahit may karapatan akong po tumanggap ng bayad sa pangangaral mo ito. Take note, Brother Ike, ha? Oh. Di po ba? Ha? Kasi hindi ko binigyan siya. Yung luma natin katuruan kasi dito, kailangan may alaman si Pastor. Kasi Pastor, ayaw na may gumaraw kasi umaasa na lang doon sa church. Sabi, wala. Dahil kaya lang ang aral. Pero sabi pala ng Biblia, ano ngayon ang gantimpala ko? Ang tinuturing kong gantimpala? Ang gantimpala ko hindi nagpapagana sa aking pangangaral ng magandang balita kahit karapatan ako tumanggap ng bayad sa pangangaral ko ito. Tingnan mo. Kailan mo ito nabasa kanina ng umaga lang? Hindi ko sa tagal ko na, hindi ko nabasa, may nakasulat na hindi ko pabayan. 31 years, may kurang ko nakikita na pag ikaw bayaran, hireling, yung English na hindi ako no, hireling, pag sinahireling, bayaran. Pero verse pala, supporting verse. Kailangan buong puso mo binibigay sa Diyos ang pagpiliin. Buong puso mo minahal ang Diyos na walang bayad. Hindi ka bayaran. Kahit dito sa church, yung panahon, oras, panahon, kahit maghugas ka lang ng pinggan dyan, naglilinis, hindi ka nagisag na bayaran ka na. Dahil sa Diyos ka nagpapabayad, nag-reward mula sa Kanya, na sa mismo, kompleto, lahat sa Kanya nagmumula. Yun po tinadamasa namin. Dahil sa Diyos kami nagtiwala. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi nga nila, ano bibigay natin kay Pastor sa birthday na? Narinig ko yun, ha? Sabi ng isa, nasa kanya na lahat. Wala na kami na ibigay. Pero pinaiyak na ako ng Sunday. May Pastor na pala kayong minahal. Ha? May Pastor
Sobra pa kayo nilalagahan. Nag-ambag-ambag ng bawat isa. Wala na nga. Nag-share pa ng kanyang ibibigay. Makapit naman ng bulaklak. At kung ano makapasalamat sa kanila lingkod ng Diyos. Amen. Sabi ko, Lord, salamat. Naalala ko ng mga kakapilan. Nakita niyo po? Sabi nung makaiser eh. Isang linggo na. Si Marnie daw ako, hindi naman na yun eh. Salamat sa jalit yan eh. Ang ginawa niya letter, Marnie. So, sino si Marnie? Sabi ko, mahaba kasi. Kaya Mark, at saka Ken, at saka White, sinama. Hello? Tamad na mag-cut. So, praise God. Touch po, touch. Nakita ko pa yung mga listahan kung sino nagbigay. Lord, wala na nga ito pero eh. Lord, wala na nakita ko eh. Magbigay pa. Hoping and praying, Lord will give them reward. Sobra-sobra pa sa kanilang inasahan. Palakpakan namin ng Diyos. Kung nalungkot, bakit? Wala na eh. Nagbigay pa. So, pagpahalaga. Alakala ko ba hindi? Sabi ko, isang linggo na, birthday ko pa rin. Hindi na uubos ang biyaya ng Diyos. Naiintindihan niyo po? Mahirap magyabang eh. Pero totoo, hindi na uubos. Thank you sa mga kapatiran, sa inyong effort, sa inyong pagpahalaga, sa inyong pagmamahal. Wala na nga, nagbigay pa, pero ang Diyos po mag-reward. Nabasa natin kanina, parang natin ang Panginoon. Hallelujah. So, may natutunan ba tayo ngayon patungkol sa mga pastor po hindi dapat maging bayaran? Amen? Hindi, kahit pinapatang ka. Akong tumanggap ng bayad sa pangangaral ko dito. So, purihin ng Diyos, church. Napakabuti ng Diyos. Sa tagal ng pagtuturo ngayon, binigyan na ng diin. Ang reward po ay hindi galing po sa kabayaran o anuman. Binigay ito ng malaya, binigay ito ng libre, at kailangan ipahayag din ito ng matatuwiran sa mga nagtuturo dahil hindi dapat abusuin o i-advantage sa mga membro na dapat allow them my free will na ito para sa for God's glory. Hindi nyo? Pag pusa talaga nagbigay para sa church, the Lord will reward them. Sabi na natin ginawa. Kaya stewardship po, ibigay lamang ng Diyos sa mga tao at babae lalaki na mapagkatiwalaan. I hear dito, marami na kong natago. Dati, hindi makapagpimpi. Dati, mabilis magalit, mabilis mainis, matapang. Pero ngayon po, may self-control na. Ibig sabihin, may bunga ka na ng Espiritu ng Diyos. Namin po. Ha? Pag imalungkot ka lang, kung hindi mo nakanawa ng Ebanghelyo, na Diyos po yung nagbabagaw ng tao. Amen? Kaya praise the Lord. Sabihin natin, praise the Lord. Hallelujah. May tanong ba kayo? Ano ba gawin ko, Pastor? Kung ako po ay inaaba o inaapi o nakarinig na hindi magandang salita. 1 Peter chapter 2, verse 23. Unang Pedro 2:23. Wala pa tayo sa pinakamisahe, ha? Hindi dami niya na tinakita pa. Inisultos niya, pero hindi siya gumante. Dapat ikaw ganito, nene. Inisultos siya, pero hindi siya gumante ng insulto. Pinahirapan siya, pero hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng mga katarungan. Ha? Narinig ka hindi? Nakasa hindi? Hindi na nakarinig ka lang kunting salita lang, sinugod mo na eh. Hello? Gusto mo naman umbag, gusto mo na kaagad gumante. At sabi, pinaubag, ha? Ha? Church? Hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na umahatol na makatarukan. Yun ang gawin natin.
Yung di mo na kaya yung paglalakit, pambubuli, pagka-question, lahat ng salita na hindi na makakain, ipagkatiwala mo sa Diyos. Na makaroon ng Diyos. Siya ang nakakatuloy. Naranasan na ba natin yan, church? Ano sabi ng kapatid mo? Nangipag mo? Ng nanay tatay mo? Simba ka sumubra sa langit. At least, sa langit. Kababa ka mo din, nandiyon na langit. Hindi ka mo. Sumubra eh. Baba ka din, langit na. E pangit na yun na sa impyerno ka mabulusok. Naintindihan niyo po? Kasi yung lagi narinig ako, kasi mayroon na naman sila gawain. So, salamat sa gawain ka ng Diyos. Hindi sa gawain ng tao o sa gawain ng demonyo. Bakit po naglalasting? Pag-tipon-tipon mo ng party-party, wala na sa sawan. Di ba ba? Pag sa Diyos, wala kang question. Gawa ng kadiliman ko yan. Ayaw ng marami na mga tao panumbalik sa Diyos. Ayaw ng demonyo sa impyerno na may maligtas. Dahil gusto niyan, biyag niya, maparami niya pa na kasama niya yung malakoy sa dagat-dagat ng apoy. So, ang tanong mo ngayon, ligtas ka na ba? Ha? Ligtas na ba si brother? Ha? Hindi ko nasura eh. Sinungaling ko rin ako eh. Hindi mo sinungaling. Naintindihan niyo po ba? Ha? Bakit hindi ka paligtasan ng mga gawa mo? Anong ginagawa mo? Anong pinaglagaan mo? Anong puso? Anong isip? Anong buhay meron ka? Tatawa-tawa tayo, because the truth will reveal and the truth will set you free. Wala akong karapatan baguhin ka, pero may karapatan ang salita ng Diyos mapapago ka. Naintindihan natin? Sabihin mo sa sarili mo, pagkat mo mo sa dali, sige, tingnan ko kayo tumikit. Mahal ako ng Diyos. Sabihin mo yung sarili mo, mahal ako ng Diyos. So, ang tanong naman, mahal mo ba ang Diyos? Ha? Kung mahal mo ang Diyos, magbago ka na. Naintindihan mo natin? Magbago ka na kung mahal mo ang Diyos. Sabihin, ano ba babaguhin mo na sobra? Away ka eh. Huwag ka naman away. Awa si mother, oh. Ha? Di po ba? Ano, hindi, wala naman po yung basura. Hindi na magpapit ka pa eh. Tinitingnan mo yung wallet ng nanay mo, may laman. Dudukot ka, hindi nagpapaalam. Ano tawag doon? Ha? Ano tawag doon, mga anak, mga bata? Nangkukurap ka naman. Huwag ka maging diskaya. Ha? Hallelujah. Naintindihan niyo po ba? Change, transform life through the Word of God. Because the Word of God Himself is God. Amen? So, pasok tayo sa Malakay. Hindi pagbibigay ito. Isip na naman kayo. Malakay o bilang ko ng verse. So, Malakay na tayo. Alam nyo ba? Malakay chapter 1. Sige. Amen po. Ang sarap talaga mga aral eh. Walang bayad eh. Ito ang mensahe ng Panginoon para sa mga taga-Israel. Israel talaga, mahal ng Diyos eh. Salamat ka na pagbilang ka sa mga hintil na niligtas na ng Diyos na kanilig ng Ebanghelyo. Ito ang mensahe ng Panginoon para sa mga taga-Israel sa pamagitan ni Malakias. Sinabi ng Panginoon, mahal ko kayo. Ano sabi ng Lord? Ano sinabi ng kanina? Mahal ako ng Diyos. Di ba? Ito pinatunayan muli. Mahal ko kayo. Pero nagtatanong pa kayo, paano mo kami minahal? Oh, di ba? At alam niyo na kahit magkapatid sina Esau at ako, minahal ko si Jacob. Ito nga ang question, bakit minahal ng Diyos si Jacob more than Esau? Siya dahil po sa pag-ugali ni Esau. Hindi sa sumunod sa Diyos. Hindi po niya binigyan pahalaga ng Diyos. Binigyan ni Jacob ang pagsunod sa Diyos may
kabutihan. Si Esau po, pinagpalit niya ang kanyang panampalataya sa isang mangkok na pagkain. Hello? Ano sabi? Paano ko minahal? Alalahanin ninyo na kahit magkapatid si Esau, para ko, binahal ko si Jacob. Sabi natin po. Sige po. Pero si Esau hindi. Winasak ko kanyang mga kabundukan. Panginoon na mismo ito. Ha? At naging tirahan na lamang ng mga asong gubat. Ito po naranasan nila ng panahon na nila. Dahil po nakita, ang gusto ng Diyos ang pagsunod. Obedience is better than sacrifice. Amen? Tuloy po natin. Sabi po, maaaring sabihin ng mga Idomita na mga lahi ni Esau, kahit na binasak ang aming bayan, ito'y muli na nakita tayo. Ako ang Panginoon. Sino sabi? Ako ang Panginoon, makapangyarihan, ay nagsasabi, kahit na ito nilang muli ang kanilang bayan, gigibayin ko pa rin ito. Tatawagin silang masamang bansa at magmamahal. Mamamayang laging kinakapukutan ng Panginoon. Bakit po kaya? What's the problem? What's the reason? Ha? Mapagmalaki ang lahi ni Esau. So sabi nga ng Diyos, kahit tayo nila gigibayin ko pa rin. Ang Diyos na po nagsabi niyan. Tawagin silang masamang bansa, mga mamamayang laging kinapukutan ng Panginoon. Church, bitihin natin na hindi tayo kaputan ng Diyos. Dahil sa ating pagsuway, dahil sa ating pagmatigas, dahil sa ating pagmamalaki. Tuloy natin, sige po. Makikita ninyo ang kanilang pagkawasak at sabihin ninyo makapangyarihan ang Panginoon kahit sa labas ng Israel. Tuloy pa rin natin, sige. Pero kung minsan ay kasi dyan. Sinabi ng Panginoon makapangyarihan sa mga pari. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at iginagalang ng alipin ng kanyang amo. So, ang Diyos pala doon din sa paggalang. Doon din sa nakatingin sa paggalang. Tingnan natin, ha? Pero tula inyong ama, si Lord na po mismo, the Father God. Pero tula inyong ama at amo, hindi ninyo ginalang. Nilapastangan ninyo ako, pero nagkakaroon pa kayo, paano ka namin nilalapastangan? During that time, yun din ang tinampo ng Diyos sa kanyang mga nilalang. So hindi ka exempted, church, this generation that we have right now. Because of disobedience, that following the instruction of God, marami nawawasak na mapahamak. Habang may panahon pa, now this is the time to reconcile with the Lord. Dahil sa kahit tayo mo sa akin, anytime any moment. Tuloy nga natin yung Kuya Luis. Nilapastahan ninyo ako sa pamagitan ng paghahandog ng mga maruming handog sa aking altar. Pero nagtanong pa kayo, paano naging marumi ang aming handog? Naging marumi ang inyong handog dahil sinasabi ninyo na walang kabuluhan ng aming altar. Kaya very important, huwag kaligtaan ang pagtitipon. Huwag kaligtaan ang patungkol sa panahon na bagay. Huwag kaligtaan ang pagiging matuwid, malinis, manay, at buhay sa panahon ng Diyos. Dahil nagagalit ang Diyos. Kaya tinuturo natin dito yan. Dahil kami din po hahatulan. Kung di namin tinuturo ang katotohanan, ang pagkatotohanan, para wala ang lahat ng mga anak ng Diyos sa kasi naman yan. Naintindihan niyo po ba? Sabihin ko, Lord, pagpalain mo si brother, si sister. Pero si brother natili sa kasalanan. Ano po dito? Paano naging marumi ang aming handog? Naging marumi ang inyong handog dahil sinasabi niya walang kapuluhan ang kanyang. Yun ang iniiyak sa Lord. Kailan kayo makaunawa ng katotohanan ng Ebanghelyo para mabuhay tayo matuwid para sa lahat. Walang kapintasan, walang puluhan sa harapan ng Diyos. Dito po tinuturo ang buong katotohanan. Para lahat po tayo may bahagi sa kanya ng Diyos. It's up to you if you follow the word, the instruction of the word, para tayo maligtas. Sige, tuloy po yan, Luis. Dinadala tayo ng Lord dito eh. Hindi ko na sana ituturo ito, pero binalik sa akin dyan yung panala. Kaya inahandugan ninyo ako ng mga kahayop na bulan. Pilay, may sakit, hindi tama yan. Ganyan kaya ihandog ninyo sa inyong gobernador. Tingnan niyo kung matutuwa ang malugod sa inyo.
So, paghahandog sa Diyos. Diyos siya eh. Dapat wala karumihan. Takot ko yung dapat nahandog na malinis. Buong-buong. Wholeheartedly loving the Lord our God. Wala nang pinasan. Kaya yung sinasabi ng mensahe, binabaliwala natin ang Ebanghelyo, tumagitan. Hindi natin binibigyan mahalaga ng Diyos sa ating buhay. Ikaw ba? Halimbawa ngayon, tao ka lang, hindi kaya ma-offend. Birthday mo, halimbawa, hindi na lang nakakasing masyado ng pa-birthday ng tao eh. Binigyan ka na lumang sira-sira, sa regalo. Magkano hindi? Nagbigay pa. Halimbawa, nagbigay siya yung bag. Wasak, sira. Walang zipper. Ulit pa. Matutuwa ka kaya. Ganon din sa Diyos. Diyos siya eh. Hello! Ang pinaka-the best na handog sa Diyos, yun po yung nais niya. Hindi material na bagay. Yun! For every man and woman knows the Lord in God. Pero, ingatan natin lagi natin puso. Puso at isipan. Dito po, ang pag may kung anong laman ng puso at pupulito natin na ito. It's very important the purity of the heart. Pag malinis ang puso mo, lahat po sa inyo ay maganda. Lahat mo ay maganda. Lahat sa iyo po, walang masamang tinapay. Gano'n mo yan, kapag sa iba. Kung ikaw, may nahal mo ang Diyos, mahal ka ng Diyos, lahat ng mga tao sa paligid mo, kaya mong mahalin, kaya mong ng Diyos mayari sa iyo. Lahat. The two greatest commandments. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. At pahalin mo yung kapwa tulad sa pagmamahal mo sa iyo sarili. Pag hindi pa natin naibibigay yan. Dahil kaisipang negatibo. Mula pumunta ako sa church na yan, bakit ganito ang buhay ko? Ikaw may problema, hindi yung church. Palapakan natin ang Diyos. Eh, hindi na po natin, church. Pag sinuturo ngayon, why? The Lord loves His people. The Lord loves every man and woman. And we to be used by God in these times. Hindi na tayo dapat maglaro. Marami na nangyayari. Marami na pag-process sa 2024. Nangyayari. Kaya mo nire-reveal na yung masasama. Hinahayag na, nawan, o pangipaalam sa tao, na ang Diyos mo, mayroon sa panahon, o pangatulan ang dapat hatulan. Hindi natutulong ng Diyos. Naintindihan ba natin, church? Tuloy po natin, Luis. Baka mayroon pa tayong masahagap na katulungan. Sinabi ni Malakias, kayo mga tingin niyo sa Diyos, nakaawaan niya tayo. So, ang tagapamagitan ng mga nagtuturo, nangangaral ng kapayaan. Ano sabi? Kayo mga pare, tingin niyo sa Diyos, nakaawaan niyo tayo. Pero sa kanyang klaseng mga hinahandog, ninyo sa kanya, tiyak na hindi niya kayo kalulugan, yan ang sinasabi ng mga pangyayari ng Panginoon. Kaya ganito tayo mga anak. We need to correct. Everyone! Hindi pa may nangyayari ako sa mag-asala. Okay lang, no. Mali is mali. Tama is tama. Hindi naman pwede harap ko sa Diyos, Lord. Ito na sila, kapait na. Mabuti na. Ay, may dali po ba? Kailangan maturuan muna. Kaya nga may discipleship tayo. Ay, ang pag-practice nyo, kung mali yung nagpagturo, okay ba ito? Okay nyo. Intindihan niyo po ba? Yun po, discipleship, tinuturuan tayo, magiging alaga ng Diyos. Discipline sa sarili. Hindi bawal ka pumunta, wala kang pake. Hindi ka alaga, hindi ka magiging alaga. Mayroon dito pagtitipon, sa iba ka ako nagdadalo, sa iba ka dumadalo. Hindi dito magbigyan na ng duro, hindi mo pa masunod. Tapos, nagkalat kung saan bahay. Naiintindihan mo natin? Salamat sa mga ginaldaan, napupuntahan, natuturuan, ang dami nyo na tinanggap. Papalad kayo dahil pinahalagahan kayo ng mga manggagawa sa basa.
Palakpakan natin ang Diyos na lang buhay. Hallelujah. Hallelujah. Sinabi ng mga Panginoon, may isa sana sa mga pari nyo na magsara ng mga pintuan ng aking templo. Upang hindi na kayo magsisindi na walang kapulong apoy sa aking altar. Hindi ko natatanggapin ang inyong mga handog dahil hindi ako nalulugod sa inyo. So sa panahon na sa Malakay, sa Malakias, ito na pong nire-rebuke din sa ng Lord. Nakita rin kasi ang kasalanan sa church. Nakita niyo po? Kung tuloy kayo nagbasa, ang naiintindihan nilang Malakay 3:10 eh. Tama po ba? Anong pinunlastin niyo mula po na naging Kristyano kayo? Malakay 3:10, ano sabi? Ha? Basahin na natin. Balik tayo muna sa Malakay 3:10. Pastor, mga pare, tagapagturo, magbigay. Hindi ginawa ang katotohanan na dapat magbago, maging totoo ang mga anak ng Diyos. Ano? Pero ngayon, hinahamon ko kayo, nasubukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan, ginamit ito. Ha? Makapangyarihan dahil ninyo, ng buo ang inyong mga ikapo sa bulayga ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalan ko kayo ng ulan at ibubos ko sobra-sobrang pagpapala. Ito po yung talaga sa isip na marami. Pagkatikan lang, may sobra-sobra. Hindi naman matagod buhay. Alam ba, ang Diyos ngayon naman tayo dito, nakit tayo. Nagbigay ka ngayon ng 1 million. Inakaw naman. Hello? What do you think, church? 2 million. Una ang mga. Pero hindi ka na bago. Hindi ka na bago. Pilay ka. Hindi ka masahan ka. Wala kang kaduhin na ng Diyos. Hindi ka pa rin makapasok sa karya natin. Naintindihan niyo ba, church? Hallelujah. Bigay mo nga ng lahat. Walang pagbabago is useless. May hahatulan pa rin. At hahatulan ng Diyos. Kung tuloy-tuloy natin basahin ang Malakias na yan, di po ba, naalala nyo lang lagi Malakay 3:10? Simula pa? Para may, kung ano pinigay po malaki din yung malaki. Pagpapalaki samantalang bagay ang gusto ng Diyos, buhay mula sa Kanya, ang makikinig sa'yo, ang babaga, hahabulin ka pa, palakpakan natin ng Diyos. Ang nagbigay, hindi na bago. Kasi may ang pangako ng tao, sige magbigay kayo para pagpalain kayo. Hindi yan tinuro ang katotohanan. Hindi yan tinuro ang pagbabago. Hindi yan tinuturo na unahin sige sa lahat ng bagay para ang biyan ng Diyos walang sukat. Kanya maranasan niyo. Amen? Babalik pa ba kayo sa linggo? Naintindihan niyo pa ba? Magalit kayo, huwag na magalit ng Diyos sa akin. Dahil ayaw mo maghandog ng pilay, bulag, bigay sa harapan ng Diyos. Amen, naintindihan niyo. Amen, amen, amen. Ito wala hatong malinis, wala parumihan, wala pulubo, at nabubuhay, katulungan ng Diyos. I cannot do anything to change transform lives, but the Lord our God through your hearing and obedience to God. And put it in application, yun po malaga na gawa na wala na kayo kapintasan. Tuloy-tuloy ba natin turo yan? Balik pa tayo sa bilang, sa numbers. No, ganda rin ang binigay ng Diyos sa akin. Pero hindi tayo matatapos. Narinig nyo maliit lang ng mga kapahayagan, sa inyo kayo magsunod. Naintindihan nyo? Mas matindi nga sa ang ng Diyos sa Old Testament. Mayroon siya instruction. You need to obey and follow the instruction para ka hindi mamatay. Doon po, may instruction mismo si Jesus kay Moses, kay Aaron. Kung sino nakatalaga, kung anong pinagkakalagaan sa'yo, gawin mo, sundin mo, dahil ang Diyos may pagpaparang sa'yo. Maganda rin yun. Kaya lang hanggang 50 yung verse. Amen. Pero sapat na ngayon ang narinig nyo na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Walang kapintasan, walang karumihan. Na hindi nga po natin, church. Wala dito nanay, wala dito tatay, wala dito... kasi lola ko, tatay ko, nangangaral, nagtuturo, mariligtas ko, wala ko doon. You and the Lord your God. Individually po tayong husgahan
Wala po dito hawak sa ating saya para maligtas ka. Wala. Ang gusto ng Diyos, motivate ka sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras sa panahon. Amen, church! May narinig pa tayong tanungan ngayon. Paano kung bukas, makalawa, darating na po ang Diyos? Ready ka na ba? Ha? Ready. Magpakasal ka na. Para po ka maligtas. Naintindihan mo? O sabi si Sister Gina, si Chris, may ating tupisista dito. Sasaan niya na lahat ang kaloob ng Diyos. Magawa niya po dahil karunungan at kaloob ng Diyos. Ask, it shall be given. Seek, and you'll find. Knock, and you'll be open. Mahingi tayo tulong. Kung gusto mo na talaga sumunod sa Diyos. Kasi, wala ka nang kasi. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo kaluluwa mo, sumunod na kagad. Amen!